Sa isang kwento sa aklat ni Hans Christian Andersen ng pamagat ay ang bagong damit ng emperor, ay doon na ikwento niya na sa malayong lugar ay mayroong isang kaharian na pinagharian ng isang emperor. Na ang emperor na ito ay kilala sa magagarang kasuotan. At isang araw mayroong nagpunta sa kanyang kaharian, mga manlolokong mananahi, na ang kanilang sinabi ay mayroon silang espesyal na damit na ang tela ay hindi basta-basta nakikita ng mga hindi karapat-dapat. At natuwa at nagalak ang emperor na ito. At ang sabi niya sa kanyang isipan, ito ang gusto kong damit upang malaman ko ang mga hindi karapat-dapat na opisyal sa aking kaharian. At nagkasundo at ang mga manlolokong mananahi ay bumalik na mayroong dalang malaking halaga. At pagkalipas na ilang araw, ang emperor ay nagpadala ng kanyang pinagkatiwalang opisyal upang dalawin ang damit na mayroong espesyal na tela. At pagdating doon, nagkunwari ang mga manlolokong mananahi sa kanilang pagtatahi. At ang opisyal sa kadahilanang siya'y natatakot na sabihin hindi niya nakikita at maaaring hindi siya karapat-dapat ay bumalik. At ang sabi niya ay nasa maayos naman ang kalagayan ng damit na mayroong espesyal na tela. At makalipas pa ang ilang mga araw, ang mga manlolokong mananahi ay nagsabi sa emperor na tapos na. At natuwa at nagalak muli ang emperor at siya ay nagsabi na magkakaroon ng isang engrandeng parada. At sa araw na yon, ang damit ay kunwaring isinusuot sa emperor. At nagsimula na ang isang magarbong parada. At ang mga tao ay nagpapalakpakan at nagisigawan sapagkat maaring hindi nila nakikita dahil hindi sila karapat-dapat. At sila ay nagkukunwarang pumapalakpak at natutuwa. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali, mayroong isang bata na mayroong munting kaisipan at sumigaw. At ang sabi niya, walang damit ang emperor. At sila ay nagtingin at nagbulong-bulungan. At ang emperor ay nakahalata din na maaaring wala na siyang damit. Ngunit sa kanyang kayabangan siya ay nagpatuloy sa kanyang parada hanggang siya ay nakabalik sa kanyang kaharian. Tayo ay naniniwala na sa oras na yun ay walang naging maganda nangyari sa kanyang kaharian. Dan sa kanyang kayabangan siya ay nagmangmang sa mga oras na yun. Alam niyo po, sa ating paksa patungkol sa pagkairal ng Diyos, merong sinasabi ang Biblia sa aklat na Psalm chapter 14 verse 1. Ang sabi po ng Biblia, the fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. Kaya nga po, malalaman natin sa salita ng Diyos na mangmang lang ang nagsasabi na walang Diyos. Ito po ang kanyang pag-iisip at maari sa kanyang pag-iisip sapagkat sa kanyang pagmamataas at sa kanyang pamumuhay ng kasalanan, siya ay nagpapatuloy sa paniniwala na walang Diyos. At makakita po tayo ng maraming ebidensya patungkol sa pag-airal ng Diyos. At ito po ang ilan, mababasa po natin. Una po ang tinatawag na cosmological na ebidensya. Ito ay argumento mula sa paglikha. Ang pag-iral ng sangsinukob ay nagpapatunay sa isang manlilikha. Ang tanong na bakit mayroong isang bagay imbis na wala ay nagmumungkahi ng isang unang sanhi o pangunahing tagapagsimula na tayo na iniwala na ito ay Diyos. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Kalawa po ang teleological na ebidensya, ang disenyo at kaayusan, ang komplikasyon at kaayusan ng sangsinukob mula sa mga tiyak na pisikal hanggang sa masalimuot na mga instruktura ng mga buhay na organismo
ay nagmumungkahi ng matalinong disenyo at ito'y tinatawag na argumentong malakas sa disenyo. Ikatlo po ang moral na ebidensya. Ito po ay pagkakaroon ng moral na batas na pangkahalatan na likas na naintindihan ng mga tao. Ito ay nagpapatunay sa isang moral na tagapagbigay ng batas. Ang pagkakalam ng tama at mali na umiiral sa iba't ibang kultura at panahon ay nagmumungkahi ng isang mas mataas at banal na pinagmulan. Ang karanasan at ebidensya ay isa din sa patunay sapagkat maraming tao na may mga personal na karanasan at patotoo ng pagkikasalamuha sa Diyos at naramdaman ang kanyang presensya at nasaksihan ang mga sagot sa mga panalangin at mga mala sa kanyang buhay. Kalima, ang historical na ebidensya. Ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Ang historical na pagkairal ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbibigay ng malakas na ebidensya sa pagkairal ng Diyos. Ang pagbabago ng kanyang mga tagasunod at ang mga paglaganap ng Krisyanismo ay mahalaga. Ika-anim po ang philosophical na ebidensya. Argumento mula sa pangangatwiran. Ang kakayahan ng mga tao ng mga tuwiran mag-isip ng abstrakto at hanapin ang katotohanan ay nagpapatunay sa isang makatwirang manlilikha. Ang pag-iral ng lohika, matematika at ang pagkakaintindi sa sinuko ay nagmumungkahi ng isang banal na kaisipan sa likod ng lahat ng ito. Ano naman po ang tinatawag na consequences of denying God? Ano po ang mangyayari sa taong ayaw maniwala sa pagkairal ng Diyos? Naniniwala po tayo na ang taong ito ay magpapatuloy sa kasalanan at immoralidad. At ang isang masamang balita, siya ay mahihiwalay sa Diyos. Ang sabi ng Bible sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Pagkahiwalay. Hindi lamang ito physical, kundi spiritual na pagkahiwalay. Kaya nga ang Diyos po ay patuloy na tumatawag na ang tao ay lumapit sa Kanya at sa Kanyang saliksikin ang Diyos. Ang sabi ng Bible, draw nigh to God and God will draw unto you. Sa Jeremiah 29 verse 13, and you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, come unto me, all you that labor and heavy laden, I will give you rest. Sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang gusto ng Diyos, tayo ay manampalataya. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay hindi ito nagpapatunay na mayroong Diyos, kundi ito ay para sa mga nananampalataya upang makilala niya ng lubos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sabi ng Bible, the just shall live by faith. For without faith, it is impossible to please God. Kaya nga ang tao ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya nga po sa ating paksa, nakasulat po sa Psalm chapter 14 verse 1, the fool saith in his heart, there is no God. Mangmang lamang po ang nagsasabi na walang Diyos.